Aswang nga at papalapit siya sa atin! Tumakbo na tayo! Ay, wag niyo akong iwan! Mukhang tayong punderya ng aswang! Tumakbo na tayo! Tayo na, bilis! Tayo na siya! Bilis mo kayo! Bilis! Ang kwentong ito, batay sa tunay na pangyayari. Ngunit para sa kapakanan ng nagpadala ng liham, mas pinili naming itago ang kanyang pagkakakilanlan, kaya itago natin siya sa pangalang Ravenna. Ang kanyang kwento, nagsimula 1 buwan bago mangyaring kakaibang karanasan niya tungkol sa aswang. Ay, Ravenna! Sakay kayo! Daan ka naman dito sa amin. Inom ka muna! Dali na! Halika! Sabayan mo kami mag-inuman! Sige na, bigyan mo yan. Ravina, bilisan na natin ang maglakad. Huwag mo nang pansinin ang mga tambayan niyan. Takot ka sa mga yan? Tingnan mo ang itsura. Ang luluntay na. Kahit na, mga adik yan. Tapos, mga manyak din. Kaya halika na, magmadali na tayo. Sige, tara. Sandali lang, Ravenna! Huwag ka munang umalis. Magipag-inuman ka muna sa amin, ha? Bastos ka! Bakit Ha? mo ako hinihipuan? Hinihibuan ba kita? Uy, wala akong ginagawang ganon. Wala pala. O heto, nang matauhan kang bastos ka. Ay, Ravenna! Anong ginagawa mo? Tama na yan! Oh, si Ravenna nakikipagbasag ulo na naman. Oh, parang hindi babae kung makipagbasag ulo eh. Tama na, Ravenna! Babasag na ang ilong ko! Sa susunod na bastusin mo ulit ako, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Naiintindihan mo? Oo, naiintindihan ko. Pegso man, mamatay man. Naiintindihan ko talaga. Aray ko, ang sakit ng mukha ko. Tayo na, Lalay. Umuwi na tayo sa boarding house. Eh, Diyos ko kang babae ka. Mamamatay ako sa'yo. Sa nervyos. Ano, nasaktan ka ba? May sugat ka. Sumagot ka. Wala. Kahit galos wala. Kaya halika na. Umuwi na tayo para mailuto na natin tong pansit canton. Ikaw, kahit kailan ang hilig-hilig mong makipagbasag ulo talaga. Binastos ako eh. Kita mo yun? Hinipuan ako. Oo, nakita ko na. Kaya tayo na, umalis na tayo rito. Matapos ang kaguluhan sa harap ng tindahan, nagsipulasan na rin ang ibang taong nakikinood sa bugbugan sa pagitan ni Ravenna at ng isang lasing. Pagkaakyat lamang nila sa kanilang inuupahang boarding house, sinalubong kaagad sila ng sermon ng kanilang landlady na si Aling Luming dahil narinig na naman ito ang pakikipagbasag ulo ni Ravenna. Ay sus Maria Joseph ka, Ravenna! Hindi ka naman ipinanganak na barako. Hayan nga at napakaganda mong dilag. Pero bakit ang hilig-hilig mong makipagbasag ulo? Abay dinaig mo pa si Manny Pacquiao kung makipagjumbagang ka. Aling Luming, binastos ho ako eh. Hinawakan po ako. Muntik na nga po ako mahawakan sa dibdib ko eh. Alangan naman po na tumunganga lang ako. Abay kahit na. Alam mo namang mga adik ang mga yon. Paano kung balikan ka ha? Paano kung abangan ka na mga yun sa daan pagkagaling mo ng eskwelahan? May motor naman po ako. Mga katwiran mo talaga, oo. Kadalasan balagbag eh. Ano na lang ang sasabihin ko sa mga magulang mo? Ipinagkatiwala ka nila sa akin. Aling Luming, relax lang po. Baka ma-high blood po kayo. Isa ka pa! Hindi mo man lang inawat itong pinsan mo! Ho? Inawat ko po yan ha. Sadyang matigas lang po yung bungo. Ay nako, ewan ko sa inyo. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. At ikaw naman, Lalay. Ipinanganak ka ngang may lawit, pero daig mo pang tinapay na mamon sa lambot. Samantalang eto namang si Ravenna. Ipinanganak kang may bibingka, pero dinaig mo pang tinapay na putok sa tigas. Grabe naman po kayo sa tinapay na putok. Ang dami-dami namang pwede niyong paghambingan sa akin. Ay, Lalay, halika na nga. Iluto na natin tong pansit canton. Ay, anay ka mo? Pansit canton? O hindi ba't may UTI ka? Ay nako, ewan ko talaga sa inyo.
Maaga akong mamamatay sa konsumisyon! Huwag po kayong mag-alala, Aling Lumeng. Iinom na lang po ako ng buko juice. Ewan ko sa inyo! Tatanda talaga ako sa inyo kaagad! Natatawa na lamang si Ravenna sa inasta ni Aling Luming. Sanay na siya rito. Kahit mabunganga si Aling Luming, mabait naman ito sa kanya at sa iba pang mga boarders. Matapos ang medyo mahaba-habang paninermon, nagtungo na sila sa kusina ni Lalay. Nagulat pa sila nang madatnan doon ang isang magandang babae. Nakaupo sa mesa habang kumakain ng tinapay at umiinom ng kape. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon naman. Bagong border ka ba rito? Oo nga, ngayon ka lang namin nakita. Oo, ako si Florine. Kayo, anong pangalan ninyo? Ako si Lalay at ito naman ang pinsan ko, si Ravenna. Nako, masaya ako na nakilala ko kayo. Kami rin. Siya nga pala, may narinig akong parang may pinapagalitan si Aling Luming kanina. Kaya nagpa siya ako manatili na lang muna dito sa kusina. Kami yun eh. Ha? Bakit naman? Ito kasing pinsan ko, nakipagbasag ulo doon sa labas kanina. Talaga, Ravenna? Marunong kang makipaglaban? Mga bastos eh. Lumalaban lang ako. Huwag mo nang intindihin yun. Gagamit ka pa ba ng kalan? Magluluto sana ako ng pansit canton eh. Nako, hindi na. Pwede nyo nang gamitin yan. Sige ha. Maiwan ko na kayo. Babalik na ako sa kwarto ko. Sige. Florine, nice to meet you ulit Sige. Bye guys. Nice to meet you too. Sige, bye! Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Parang inis na inis ka. Hindi no. Oy, bakit nga? Hindi mo ba gusto si Florine? Dahil ba maganda siya? Uy, excuse me no. Mahiya naman yun sa ganda ko no. Tsaka, kailan ba ako na-insecure sa ganda ng iba? Bakit nga? Hindi ko alam. Para kasing, alam mo yun, ang bigat ng vibes. Oy ha? Oo nga no, parang kakaibang ambience kanina nung narito pa siya. Compare ngayon na umalis na siya. Ewan, baka guni-guni lang natin. Halika na nga, magluto na tayo. Gutom na ako eh. Correct ka dyan. Ako rin, gutom na ako. Kaya iluto na natin yung pansit canton na yan. At ang dami ng pinagdaanan yan. Gaga, maglaga ka na lang ng itlog para may partner natin dito sa pansit canton. Okay. Eto na, senyorita. Pagkatapos magluto ng pansit canton, agad yung pinagsaluhan ng magpinsan. Natagalan silang kumain dahil panay pa ang kanilang daldalan. Hindi nila alintanang oras dahil Sabado naman kinabukasan. Nasa akto sila ng pagliligpit ng pinagkainan nang biglang may pumasok sa kusina. Doon nila nakita ang isang matangkad at mistisong lalaki. Mukhang may lahing Arabo, batay sa physical and facial features nito. Kasunod niya ay si Florine, nakasuot ng isang sexing puting bestida. Ngumiti si Florine sa kanila habang natigilan naman ang magpinsan. Khaled, sila yung mga ka-boardmate natin, si Ravenna at si Lalay. Hello. Pinsan? Ang gwapo. Parang si Zayn Malik ang atake ni kuya mo, Khaled. Pumirmi ka nga, para kang bulating nilagyan ng asin eh. Hello din sa inyo. Ako si Khaled. Hi. Khaled, pasensya ka na dito sa pinsan ko ha. Kinulang kasi sa pansit canton yan, kaya ganyan, medyo maasim ang araw. Huwag mo kang isaling pansit canton sa usapan, Lalay. Ito naman. Okay lang yun. Ravenna, Lalay, tapos na ba kayong gumamit nitong kusina? Kakain sana kami. Pwede umalis na muna kayo?
Obviously, hindi pa. Maghuhugas pa kami ng pinagkainan namin. Ang tagal nyo naman kasing kumain. Kanina pa kayo rito. Anong gusto mong iparating? Girls, ang mabuti pa siguro, wag na nating palakin to, no? Pwede naman kaming gumamit ng kusina at tapusin nyo rin ang paghuhugas nyo ng pinagkainan nyo. Yeah, hindi naman sana sisikip dito sa kitchen kung tinapos nila kaagad. Pinsan, mukhang ibang lipad ng hangin ng babaeng to, ah. Kanina lang mukhang birhen, ngayon mukhang musang. Subukan niya lang nang makita niyang pagiging tigre ko. Huhugasan lang namin tong pinagkainan namin, ha? Mabilis lang to, promise. Please. Kasi gutom na si Khaled. Kaya pakibilisan ng paghuhugas mo, Lalay. Umisa pa talaga no? May sinasabi ka, Ravenna? May narinig ka ba, Florine? Florine, tama na yan. Ang bago-bago pa lang natin dito. Huwag ka naman ganyan. Whatever. Tama. Wala pa ngang ilang oras, umaariba na ang ugali. But... Florine, ano ka ba? Tama na. Inis na umalis si Ravenna at Lalay sa kusina. Labis naman ang pagtataka ni Lalay sa ikinikilos ni Florine. Ibang-ibang asta nito kesa noong una nila itong makausap. Mahinhin pa rin naman, pero kitang-kitang kagaspangan at pagkamaldita nito. Para bang binabakuran niya si Khaled. Samantala, kinaumagahan, maagang bumangon si Ravenna upang mag-jogging. Pagkatapos niyang mag-jogging, umuwi siya kaagad, bit-bit ang isang paper bag na may laman ng salad. Binili niya sa nadaanang convenience store nang makasalubong niya si Khaled sa may hagdanan. Good morning, Ravenna. Good morning. Pasensya na pala kayo sa nangyari kahapon, ha? I swear, pinagsabihan ko si Florine tungkol dun. Okay lang. Sabihin mo na lang sa kanya sa susunod na magdahan-dahan ka mo siya. Baka kasi hindi ko siya matansya eh. Nako, mabait yun si Florine. Hindi ko nga alam kung bakit gano'n ang nangyari kahapon. Mabait naman talaga siya nung una naming siyang nakausap. Hindi ko rin alam kung bakit bigla siyang naging ganun. Ako na ang humihingi ng pasensya sa'yo. I promise, pagsasabihan ko siya ulit. Wag na, baka lalo pang lumaki ang gulo. Ay, nako! Ano ba naman yan? Si Aling Luming yun, ah. Aling Lumeng, anong nangyayari? Ay, kasi naman, may nagtapo ng patay na pusa dito sa boarding house natin. Ayan oh, nagkalat ang mga lamang loob ng pusa at dugo. Diyos ko, sinong may gawa niyan? Baka mga adik. Baka yung mga adik na may galit sa iyo, Ravenna. Anong ibig mong sabihin? 'Di ba sabi ni Lalay kahapon, nakipagbasag ulo ka sa mga adik? Baka yan ang way nila para gantihan ka. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Baka nga, Ravenna. Alam mo naman yung sila Franco. May tama sa utak ang mga yon. Teka nga, ako bang sinisisi mo, Florine? Sino pa ba? Sandali lang. Hindi malulutas ang problemang to kung magtuturoan tayo. Yun lang naman kasi yung naisip kong dahilan, Khaled. Maraming may galit dyan kay Ravenna. Lalo na yung mga adik sa kanto. Wala ka pa ring sapat na dahilan upang pagbintangan ako na ako ang dahilan kung bakit may nagtapon dito ng patay na pusa. Manahimik na nga kayo. Ang mabuti pa, tulungan nyo na lamang akong linisin yung mga lamang loob at yung dugong nagkalat dito sa beranda. Pagkatapos, alamin natin kung sino talagang may gawa nito. Mabuti pa nga ho, Aling Lomeng. Florine, halika na. Tulungan natin si Aling Lomeng maglinis. Matalim na tiningnan ni Ravenna si Florine. Hindi niya alam kung bakit biglang nagbago ang ugali nito. Ang buong akala niya pa naman ay makakasundo niyang babae. Tumulong siya sa paglilinis ng beranda. Pinagbutihan niyang paglilinis upang mawalang masangsang na amoy ng patay na pusa. Pagkatapos nun,
Kinausap silang mga warders ni Aling Luming, ngunit walang umamin kung sino ba talagang nagtapon ng naturang patay na pusa. Kaya nagsibalikan na lamang sila sa kani-kanilang mga kwarto. Imbyer na talaga ako sa Florin na yun. Akala ko pa naman mabait siya. Nasa loob ng palang hulo. At take note ha, wala pa siyang 2 araw dito sa boarding house natin. Ano pa nga ba? Malaanghel ang muka, demonyita naman. Pero ang ipinagtataka ko, sino ang nagtapo ng patay na pusa dito sa boarding house natin? Oo nga no. At ang brutal ng pagpatay talaga. Winakwak yung tiyan at kinalat yung mga lamang loob ng pobreng pusa. Hindi kaya si Franco? Palagay ko hindi. Kasi ang tagal mo nang nakakabangga yun. Wala naman silang ginagawang ganyan noon. Sa bagay tama ka. Pero si Florin, siya kasi nilalaso niya ang utak ng mga ka-boardmate natin. Dinig ko nga rin kanina, parang gusto niya na sa'yo ibunto ng sisi. Huwag niya lang talagang sasagarin ang pasensya ko. Ay, baka itulad ko siya sa mga nasasapa kong tambay sa labas. Ako, gusto kong ahitin ang kilay. Nakakairita, palaging nakataas. Akala mo ikinaganda niya? May ganda naman talaga si Ateng. Nakakabwisit nga lang ang ugali. Parang timang. Lalong-lalo na kapag nariyan si Khaled. Ay nako, pabebe ang Bruhilda. Correct ka dyan, te. Ay, wait. Gusto mong sumama sa akin? Saan naman tayo pupunta? Punta tayo dun sa Ukayan. Nag-text sa akin si Mia. May bago raw silang stocks. Sige ba? Para may bagong OOTD ako. Dali-daling umalis ang magpinsan. Nakagawian na nila yun tuwing linggo ang pumunta sa Ukayan ng ka-schoolmate nilang si Mia upang silang unang makakuha ng magagandang mga damit. Kung tutuusin, may kayang pamilya nilang magpinsan. Pero hindi kasi sila pinalaking maluho ng kanilang mga magulang at materialistic. Hapon na nang matapos silang mamili. Kasama na kasi roon ang pagtambay nila sa Ukayan at ang pakikipagkwentuhan. Pauwi na sila nang may mapansin silang kakaiba sa paligid. Ang dami kong nakuha at napiling magagandang damit. Dinaig pa yung mamahaling damit sa mall. Ang ganda ng quality at branded lahat. Ako rin naman. Marami na naman akong magagandang OOTD. Thank you talaga kay Mia ha. Dahil tayo muna ang pinapapili niya bago niya ilabas sa Ukayan niya. Siyempre naman, malaki din naman ang kinikita niya sa atin. Teka, Lalay, narinig mo ba yun? Ha? Ang alin? Parang may naririnig akong kumusyon eh. Oo nga. Sa banda doon, halika. Tingnan natin. Sige. Ano ha? Lalaban pa kayo sa akin? Oh, eto, isa pang tadyak. Ravenna, si Florin yan, di ba? Nakikipagbasag ulo rin siya sa mga tambay. At ayun, sinapak niya si Bruno. May kakaiba talaga sa babaeng to eh. Bakit niya pinagbububugbog ang mga lasing? Ibang trip ng lola mo. Mukhang ginagaya ka, girl. Ha? Naisip ko lang naman, bakit niya naman kasi gagawin yan, di ba? Ravenna, Lalay, nariyan pala kayo. Nakita niyo tayo? Anong ginagawa mo? Bakit mo binubugbog ang mga tambay dito? Anong kasalanan nila sa'yo? Bakit hindi? Sinubukan nila akong bastusin. Ipinakita ko lang sa kanila na hindi ako basta-bastang babae. Ganon ba? Mukha nga. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Di ba ganito din naman ang ginagawa mo? Florin, hindi ako basta-basta nananapak lang ng tao. Ginagawa ko yun upang protektahan ang sarili ko. Eh ikaw, mukhang puro yabang lang naman ang nasa katawan mo eh. Anong gusto mong palabasin? Florin, kailangan na naming umuwi ha. Maghahanda pa kasi kami ng hapunan namin. Enjoy ka lang dyan sa pakikipagbugbugan mo ha. Ravenna,
Gusto ko lang ipakita sa'yo na mas magaling ako kaysa sa'yo. Bakit? May competition ba? Wala. Gusto ko lang makita mo na mas magaling ako sa'yo sa kahit na anong aspeto. Iba ka rin no? Hindi ko alam kung anong pinaglalaban mo. Akala ko pa naman makakasundo kita. In your dreams. At kahit sa panaginip, hindi ko na naising maging kaibigan ng isang hambog na tulad mo. O ba't patalas talaga ang dila mo Oy, tama na yan. Ravenna, halika na. Pabayaan mo na yan. Halika na, umuwi na tayo. Ano ba? Napailing na lamang si Ravenna sa sinabi ni Florin. Hindi niya akalain na may ganitong kakaibang ugali ang babae. Ayaw niyang magbuhat ng sarili niyang bangko. At sa isip niya, mukhang may inggit ang babae sa kanya. Nakakatawa lang yun kay Ravenna dahil wala siyang ginagawa para kainggitan siya ng sinuman. Nang sumapit ng gabi, mas pinili nilang mag-order na lamang ng pagkain sa katabi nilang karinderya kesa makasagupan na naman sa kusina sina Florin at Khaled. Pagkatapos kumain, nagpa siya silang matulog na kaagad. Ngunit hindi pa lumilipas ang isang oras. May narinig silang kaluskos sa labas ng kanilang kwarto. Isang tunog na nagpagulat sa kanila. Ano yun? Naririnig mo ba yun, Ravenna? Parang tunog ng kambing? Ha? Paano naman magkakaroon ng kambing rito? Wala namang alagang kambing mga kapitbahay natin. Ay! May bumunggo sa bubong ng silid natin! At yung tunog ng kambing, lalong lumalakas! Sandali, kunin mo yung flashlight. Titingnan natin sa bintana. Ha? Nababaliw ka na ba, Ravenna? Baka aswang yan! Kung aswang man yan, hindi ko siya sasantuhin. Bilisan mo na! Kunin mo yung flashlight! Oo. Asa na ba yun? Heto! Bubuksan ko tong bintana. Ayan, titingnan ko sa labas kung anong meron. Ano? May nakita ka? Patingin? Lalay, tingnan mo. Oh my God! Ang mga alagang pato at manok ni Aling Lomeng nagkalat sa lupa at lahat patay. Wagwag ang kanilang mga tiyan. Kailangan nating gisingin si Aling Lomeng para malaman nila ang mga nangyari sa mga alaga niya. Sige, tayo na. Sinong mga walang hiyang gumawa nito? Hindi ko rin alam pero palagay ko malaki ang galit niya. O nila, hindi ko alam. Kaagad nilang pinuntahan ang silid ni Luming upang ipagbigay alam rito ang nangyari sa mga alaga nitong hayop. Halos maglupasay ang matanda nang makita ang kalagayan ng mga alaga nitong pato at mga manok. Galit na galit ito. Kaya naman nagising ang iba pang mga boarders nito na kasalukuyang natutulog na at kaagad na nagsilabasan upang tingnan kung anong nangyayari. Kung sino man ang may gawa nito, titiyakin kong mananagot! Aling Lomeng, baka po aswang ang pumatay sa mga alaga mong hayop. Kasi kanina, may narinig kami parang tunog ng kambing dito sa labas. Nang tingnan namin, ganyan na po ang nakita namin ni Ravenna. Aswang? Hello? Nagpapatawa ka ba, Lalay? Wala nang aswang sa panahon natin ngayon. Manahimik kang ang aswang ka. Naiinis na ako sa'yo ha. Masyado kang epal. Anong tinawag mo sa akin? Aswang, bakit? May angal ka? Tumahimik na kayo. Hindi ako natutuwa sa mga nangyayaring ito. Bukas na bukas din. Pupunta ako kay Kapitan upang magawa ng aksyon ng nangyayaring ito at mahuli na kung sino man ang may kagagawa ng mga to. Mabuti pa nga ho, Aling Lumeng. At mukhang namimihasa na ang salarin. Tama po, Aling Lomeng. Kinakailangang mahuli ka agad kung sino man ang may kagagawa ng lahat ng ito. Oh, well. Sigurado ako kung sino man ang may gawa nito. Gumaganti yan dahil malaking galit nila sa isa dyan. Ako bang pinariringgan mo? Bakit? Guilty ka? Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Bakit panay ang pasarin niyo sa isa't isa? Si Ravenna po kasi, Aling Luming.
Etyo sir, ang palaka ka. Wala namang ginagawa sa'yo si Ravenna. Ikaw itong nag-uumpisa eh. Tama na yan. Kapag hindi kayo tumigil, ipapatawag ko ang mga magulang ninyo. Alam nyo naman ang numero 1 patakaran ko dito sa boarding house ko. Bawal ang away. Sa akin okay lang. Nasa ibang bansa naman ang mga magulang ko eh. Mayabang ka talaga, no? Ano nga yung pinagyayabang ko? At pumuputok yung butsi mo, ha? Tama na sabi! Pagsibalik na kayo sa kwarto nyo. Stress na nga ako, abay dinadagdagan nyo pa! Naging mabigat ang gabing yun para sa kanila dahil may nangyari sa boarding house ni Luming na labis na ikinagulat ng lahat. Tahimik naman kasi noon ang lugar. Kaya mas kitang-kita ang pagtataka ng bawat isa sa mga kababalaghang nagaganap. Kinabukasan, maagang bumangon si Ravenna upang gumamit ng common bathroom. Nakagawian niya na yun para hindi siya makihati sa shower room, lalo na't karamihan sa mga boarders ay halos tanghali na kung gumigising. Pero ibang umagang yun. Habang papunta pa lamang siya sa hagdan, kaagad niyang nakita si Florine. Ako na munang maliligo. Nauna ako sa'yo. Kaya ako ang mauuna. May maaga akong lakad. Kaya ako ang mauuna. Ako ang gagamit ng shower room. Anong oras bang lakad mo? 7:00. Anong oras na ngayon? 6:00. Sa susunod, kung may lakad ka ng 7:00 at nasa isang boarding house ka, gumaya ka ng 5:00 ng umaga dahil hindi mo pag-aari ang banyo. Kaya please, tumabi ka riyan at ako ang nauna. Maldita ka, no? Ayaw mo talagang paawat? Aba, syempre. May karapatan ako. Ako ang nauna, kaya tumabi ka riyan. I hate you. I hate you too, mukha mo. Tumabi ka, sabi. Walang hiya ka, Ravenna. Nakakainis kang babae ka. Buti nga sa'yo. Masyado kang pabebe. Nakangiti si Ravenna habang nag-uumpisa siyang maligo. Iniisip niyang magiging matiwasay ang araw niya. Pagkatapos niyang maligo, kaagad niyang iniligpit ang lagayan ng mga gamit niya pampaligo at akmang lalabas na. Ngunit biglang napako siya sa isang pangungutya. Hindi niya mabuksan ang pinto. Mukhang nakalak ito sa labas. Tumigil siya sandali, hawak ang kamay sa pinto at saka nagsimulang sumigaw. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa loob ng banyo. Buksan niyo tong pinto! Ano ba? Tulong! Buksan niyo tong pinto! Ravenna? Ikaw ba yan? Lalay, ako to! Tulungan mo ako dito! Sandali. Tatanggalin ko lang ang pagkakatali ng kadena dito sa pinto. Sino bang may gawa nito sa iyo? Bilisan mo, Lalay! Please! Oo, heto na. Ayan, bukas na. Ravenna, ano nangyari? Sino nagkulong sa iyo sa banyo? Ang walang hiyang si Florine. May saltik talagang babaeng yun. Nako, mamaya ka na mag-alburuto ah. Pumasok ka na muna sa loob ng kwarto at magbihis. Nakaka-eskandalo yung itsura mo. Humanda siya sa akin. Talagang sinusubukan niya ang pasensya ko. Oo, alam ko. Pero mamaya na yun ha. Pumasok na tayo sa kwarto para makapagbihis ka na. Galit na sumunod si Ravenna kay Lalay patungo sa kanilang silid. Pagkatapos magbihis ni Ravenna, kaagad na bumalik sa loob ng kanilang kwarto si Lalay upang itanong kung anong punot dulo ng lahat. Kaagad namang ikwinento ni Ravenna ang buong pangyayari sa kanyang pinsan. Sa mga sandaling yun, bakas pa rin ang galit sa mukha ng dalaga. Alam mo, hindi na ako magtataka. Kung yang si Florine ang may kagagawa ng lahat na kababalaghang nangyayari dito sa boarding house. Anong ibig mong sabihin? Yung pagtapon ng patay na pusa. Obviously, gusto niyang ibunton sa akin ng sisi para magalit sa akin si Aling Lumeng. Eh, yung mga patay na hayop ni Aling Lomeng? Pwede naman siya magbayad ng tao na gagawa nun. Pwede. May punto ka dyan, Ravenna. Kaya lang, wala tayong evidence. Wala pa sa ngayon. Pero, magmamanman ako.
At sisiguraduhin ko na may mapapatunayan ako na siya talagang may gawa ng lahat ng to. Hindi ko nga rin alam kung bakit parang ang laki ng galit sa'yo ng babaeng yon. Hindi ko rin nga alam eh. Ewan ko rin. Ang sarap ng sapakin eh. Sandali nga't mabuti pa kung prontahin ko siya. Too late na para dyan. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko siyang papalis kanina. Nagmamadali nga eh. Ay nako, kung alam ko lang na may katarantaduhan pala siyang ginawa, nako, pinigilan ko sana. Bisit na babae yon. Umanda siya sa akin pagdating niya. Sobra na talaga siya. Hindi na ako natutuwa sa ginagawa niya. Tama, sobra na talaga siya. Sino na naman ang nagtapon ng patay na hayop dito? Ay, si Aling Loming yun ah. At anong sinasabi niya nagtapo ng patay na hayop daw? Mabuti pa, puntahan natin siya para malaman natin. Mabuti pa nga, Tayo tayo na. na. Ay, malaman ko lang talaga kung sino may gawa nito. Talagang mananagot sa akin. Ay, naku, sila kapitan naman kasi walang ginagawang aksyon. Aling Lumeng, ano pong nangyayari? Ayan, tingnan ninyo. May nagtapon na naman ng mga patay na hayop dito sa boarding house natin. Mukhang matindi talaga ang galit na may gawa nito, Aling Lomeng. Kawawa naman ang mga patay na ibon dyan. Konti na nga lang talaga ay maniniwala na ako na may aswang talaga dito sa atin. Aswang ho? Oo, alam nyo ba kagabi, yung asawa ni Pepe na si Mila, abay inaswang, hayun, patay. Totoo po ba yan, Aling Lumeng? Oo, Ravenna. Kaya lang ang ipinagtataka ko, wala naman ganitong insidente dito sa atin noon. Pero ngayon, abay kung ano-anong kababalaghan ang mga nangyayari dito sa atin. Hindi ho kaya may dayong aswang dito sa atin? May sino naman? Baka po si Florin. Hoy, yung bibig mo lalay ha. Masama ang mambintang. Biro lang naman ho. Pero kung iisipin niyo po, di ba, sila lang naman ang bagong dayo dito sa atin. Pero masama pa ring mambintang lalay. Isa pa, wala tayong ebidensya. At mukhang disente naman si Florin at Khaled. Oh, abay Coco, aga mo naman yatang umuwi. Wala kayong pasok. Wala po, Aling Loming. Sige, pasok na po ako sa kwarto ko. Ay sige, kung gusto mong kumain, pwede kang kumuha ng pagkain sa kusina. Sige po, salamat po ulit. Sino po yung Aling Lomeng? Ngayon ko lang ho siya nakita dito. Bagong boarders po ba? Ang dami na palang mga bagong lipat dito sa boarding house. Oo nga po, Aling Lumeng. Ang gwapo naman ng binatilyong yun. Anak yun ng kaklase ko noong high school. Ay dito pinatira dahil nasa Canada na sila ngayon. Walang ibang mapag-iwanan, kaya nakiusap sa akin na dito na daw patirahin. Ah, ganun ho ba? Oo teka, kayong dalawa, wala ba kayong lakad ngayon? Nawalan ho ako ng ganang umalis ngayon. Kung ganon, tulungan nyo na lamang akong linisin yung mga patay na hayop na to. Kung sino man ang may gawa nito, naku talaga naman, masasapak ko. Ew! Kadiri! Nagkalat yung mga lamang loob ng mga patay na hayop. Nagtulungan silang tatlo upang linisin ang mga patay na hayop at inilibing ang mga yon sa may likod ng boarding house ni Aling Luming. Halos masuka na sila dahil sa kakaibang amoy ng mga hayop. Pagkalipas ng ilang oras, narinig nila ang pabebeng boses ni Florin. Kaya kaagad silang nagkatinginan ni Lalay at sabay-sabay na sinilip ang labas ng kanilang pinto kung saan madadaanan ng mga taong galing sa labas. Nariyan ang Bruhilda. Ang sarap kuyogin eh. Khaled, pakidala naman ito sa kwarto ko. Kukuha lang ako ng tubig sa kusina. Sige. Bilisan mo ha. Promise, mabilis lang ako. Ikaw talaga, masyado kang atat eh. Siyempre. Ngayon lang tayo nagkasuluhan eh. Huwag kang mag-alala. Aakit kagad ako sa kwarto. Kaya sige na. Sige bilisan mo ha. Oo, sabi eh.
Wow! Ang saya mo naman. Matapos mo kong ikulong kanina sa CR. Ano? Wala man lang remorse? Pinagsasasabi mo, anong ikinulong sa CR? Ay, maang-maangan te. Di ba kinulong mo siya kaninang umaga sa CR? Hindi ko siya kinulong. Huwag nga kayong mambintang. Hindi na kailangan. Dahil ikaw lang naman ang nasa labas ng CR kanina. And knowing na galit ka sa akin kaya hindi na ako magtataka kung ikukulong mo nga ako sa CR. Hindi nga sabi eh. Oo, galit ako kanina. Pero hindi ko ugaling mangkulong ng tao sa CR. Aminin mo na kasi, magkakaila pa eh. Wala nga sabi akong alam. At hindi kita kinulong. Bakit bang kulit mo? Hoy, ano na namang kaguluhan to? Aling Lomeng, si Florin po kasi. Kinulong si Ravenna kaninang umaga sa CR. Ano? Ay, totoo ba to, Florin? Of course not, Aling Luming. Pinagbibintangan lang nila ako. Hindi ko ugaling mambintang ha. Ikaw ang nasa labas ng banyo kanina at galit ka sa akin dahil ako ang naunang maligo. At sa tingin mo, sino pang ibang gagawa nun? Multo? O aswang? Hindi nga sabi ako. Tama na kayong dalawa. Kung hindi kayo titigil, pareho ko kayong bibigyan ng punishment. Marami nang ang kababalaghang nangyayari sa paligid natin. Nakukuha niyo pang mag-away. Kaya pwede ba, tumigil na kayong dalawa sa hidwaan ninyo? Basta ako, hindi ako nag-umpisa ng gulong to. Tama. Whatever. Tama na sabi. Abay, dinaig niyo pang mga bata. Napahilot na lamang sa kanyang sentido si Luming. Hindi naman ganoon kagulong kanyang boarding house dati. Pero nang dumating si Florin, ay doon na nag-umpisa ang hidwaan sa pagitan nito at ni Ravenna. Samantala, kinagabihan, handa na sanang matulog sila Ravenna at Lalay nang may marinig silang kakaibang tunog sa labas ng boarding house. Naririnig mo ba yung naririnig ko? Oo. Parang iyak ng bata at palakas ng palakas. Wala naman akong natatandaan na merong buntis sa kapitbahay natin. Nakakatakot naman yung iyak ng sanggol. Parang gutom na. Gusto mo ba na tingnan natin sa labas? Ha? Ayoko. Nakakatakot. Baka mamaya, totoo yung balita na may aswang dito sa lugar natin. Pero palakas ng palakas yung iyak ng sanggol. Yung tunog ng kambing. Di ba ganyan din ang narinig natin yung nakaraan? Baka yan ang pumapatay ng mga alaga ni Aling Lomeng. Hindi naman kumakain ng lamang loob ang mga kambing. Kung ganon, bakit parang naririnig na naman natin ang tunog ng kambing na yan? At ang iyak ng sangkol? Wala na. Wala na yung tunog. May kumakatok sa pintuan natin. Sandali, bubuksan ko. Teka, wag! Sandali, wag! Ha? Pero bakit? Alamin muna natin kung sinong nasa labas. Sino yan? Ravenna, walang sumasagot. Wala, sino sabi yan? Sino sabi yan? Wala pa rin sagot. Huwag mong bubuksan ng pintuan, Lalay. Hindi natin alam kung sino at ano ang nasa labas ng pinto. Mahirap na. Sige. Oh my God, nakakatakot naman. Ano bang nangyayari? Wala namang dating ganito Marahil ay totoo nga ang mga balita. Baka nga may aswang dito sa lugar natin. Umiiyak na naman yung sanggol, pero mas malakas na yung iyak niya ngayon. Halika dito, Didi. Magdasal tayo. Naninindig na yung mga balahibo ko. Magdasal tayo. Ako rin. Ano ba kasing nangyayari? Natatakot na ako. Nagdasal ang magpinsan. Takot na sumiksik si Lalay sa sulok dahil panay pa rin ang mahinang pagkatok sa kanilang pintuan at ang pag-iyak ng sanggola sa labas ng kanilang boarding house. Kinabukasan, sinabi nilang lahat yon kay Luming na nasa gitna sila ng pag-uusap nang pumasok si Florin. Nagtaka pa sila nang makitang mga pasa nito sa braso.
putok rin ang labi nito. Ay, sus Maria Joseph, Florin, anong nangyari sa'yo? Napaaway lang po dyan sa labas, Aling Luming. Napaaway? Abay kanino? Putok yung labi mo. Ang dami mong pasa. Sila Franco po ang nakaawan niya, Aling Loming. Mabuti na lang po at nakahingi ako ng tulong sa mga tanod. Ano? Eh bakit ka naman nakipagbasag ulo sa mga yon? Ang buong akala ko pa naman, itong si Ravenna ang mahilig makipagbasag ulo. Abay, ikaw rin pala. Huwag niyo na po akong alalahanin. Ayos lang po ako. Ano ba kasing ginagawa mo sa labas? Ang aga-aga. Ano bang pakialam mo? Sino nga kayo? Sandali lang, Florin! Bakit po, Aling Luming? Kagabi, wala ka bang narinig ng mga kakaibang tunog sa labas ng boarding house? Katulad po ng katulad ng pag-iyak ng sanggol at tunog ng kambing. Wala ho. Ang himbing po ng tulog ko kagabi. Ganyan talaga kapag walang konsensya. Pinaparinggan mo na naman ba ako? Tama na yan. Mag-uumpisa na naman kayo. Ang aga-aga. Ang mabuti pa, Florin. Pumasok ka na sa kwarto mo. Gamutin mo yung mga sugat mo. Sige po, Aling Luming. Tumabi ka nga dyan, bakla. Aray ko naman. Makasagi ka. Ano, bulag lang? Hahara-hara ka kasi sa daan. Malditang to. Huwag mo nang patulan. Tingnan mo, marami nang ang pasa sa katawan. Ay nako, ang buong akala ko pa naman, mahinhin. Abay, basagulera rin pala katulad mo, Ravenna. Alo, at least ako. Hindi ako umuuwing may pasa. Lumipas ang umagang yun, napala isipan pa rin sa kanila kung anong narinig nilang kakaibang ingay noong nakaraang gabi. Binalot na naman ng takot ang buong lugar nang sumambulat sa kanila ang balitang namatay ang bagong panganak na sanggol ni Marta. Ang hinala ng iba, manananggal daw ang tumira sa bata. Ang iba naman, sinasabing tiyanak ang may gawa, base sa mga marka ng kagata sa paa ng bata. Kaya naman, nang kinahapunan, pumunta sila sa bahay ni Marta upang makipaglamay. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang bunga ng iyong sinapupunang si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. 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 Ang dami ring nakikilamay ngayong gabi, Aling Luming. Abay, oo. Kawawa nga ang mag-asawa. Eh dahil wala pang 2 araw ang anak nila nang ilabas nila ito mula sa ospital. Tama po kayo, Aling Lomeng. Nakita ko pa sila nung nakaraan. Nakakauwi lang galing hospital. Kawawa naman sila. Ay nako, halina nga kayo. Puntahan natin yung mag-asawa upang iabot ang ating pakikiramay. Sige po. Ay, ano bang nangyayari? Biglang lumakas ang hangin at namatay ang mga kandila. Ay Diyos ko, ano nangyayari? Biglang dumilim ang buong paligid. Yung ilaw! Buksan natin yung ilaw! Walang ilaw. Pumutok daw yung kable ng kuryente. Ano? Kung ganon, umalis na tayo dito. Hindi magandang pakiramdam ko dito. Ano yan? Bakit umalulong bigla yung aso ng kapitbahay? Ay, manalangin na lang tayo. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang bunga ng iyong sinapupunang si Jesus. Natatakot na ako. Parang may multo o aswang sa paligid. Sa bandang yun! Nakikita mo ba ang nakikita ko? May 2 pares ng kulay pulang mga mata. Parang nag-aaboy sa galit na nakatingin sa atin. Hindi kaya yan ang aswang? Aswang na! Ay, Diyos ko! At pamalapit siya sa atin! Tumakbo na tayo! Ay, teka lang! Huwag niyo akong iwan! Tayo yata ang punterya ng aswang! Tumakbo na tayo! Tayo na natin! Hanangin na siya! Ay, Diyos ko! Santa Maria, ina ng Diyos! Ipanalangin mo kaming makasalanan! Ngayon at kung kami mamamatay! Amen! Hindi ko makita yung daan!
natin! Kailangan nating makalis kagad dito! Nagkakagulo na ang mga tao! Nariyan na siya! Malapit na sa atin! Naririnig ko na ang pag-ungol niya! Ang napakabahong amoy! Ay, nako! Bilis! Kumapit kayo sa akin! Bilisan ninyong dalawa! Oo! Aling Lumeng, huwag kang bibitaw sa amin ni Oo, Lalay! hindi ako bibitaw kahit anong mangyari! Bilisan natin! Ay, Diyos ko! Narito na tayo sa bahay! Sandali! Bubuksan ko yung pinto! Bilis! Lalay! Bilisan mo! At nariyan na siya! Bilisan mo! Buksan mo ng pinto! Oo! Binibilisan ko na! Ay, Diyos ko! Diyos ko! Nariyan na ang halimaw! Ay! Ay! Bitawan ko pa ang susi! Hindi! Nariyan na siya! Nariyan na siya! Ano ba? Hanapin mo! Bilisan mo! Bilisan mo, Lalay! Eto! Ay, Diyos ko! Nakakapako na yung door na! Ibigay mo sa akin, Lalay! Sige, sige. Akin na yung susi! Ayan Ako na! nagbubukas! Bilis! Ay, Diyos ko! Bilisan niyo! Parang awa niyo na! Nariyan na ang aswang! Ayan! Bukas na! Bilis! Pumasok na kayo! Bilis! Isa mo pinto! Ay, Diyos ko! Ay, salamat! Akala ko, tuluyan na tayong malalapad ang aswang! Mukhang tayo talaga ang punteriya niya kanina. Mukhang malaki talaga ang galit niya sa akin. Nariyan pa rin siya at sinusubukan niya buksan ang pinto. Lumayas ka, aswang! Tantanan mo kami! Ay, Diyos ko! Ano ba itong nangyayaring ito? Kabayan mo po kami, Panginoon! Ay, Diyos ko! Wala na. Tumahimik na siya. Wala na siya. Sana naman, huwag na siya bumalik. Natatakot na ako. Ayokong malaban ng aswang. Hindi nakatulog ang tatlo. Dala na rin ng takot at pangamba na baka muling bumalik ang naturang aswang. Tinig pa rin nila ang komosyon mula sa kanilang mga kapitbahay, lalo na sa bahay ni Marta. Nagkatinginan silang tatlo dahil hindi pa rin sila makapaniwala na sinalakay at hinabol sila ng aswang. Ang buong akala nila walang katotohanan ng tungkol sa mga aswang. Ngunit ng gabing yun, napatunayan nilang totoong mga kasabihan tungkol dito. Kinabukasan, maagang dumulog sa kusina ang magpinsang Lalay at Ravenna upang magkape nang biglang dumating si Florin. Oh, anong nangyari sa inyo? Nangingitim yata yung mga mata nyo. Hinabol kami ng aswang kagabi. Aswang? Seryoso? Nagpapatawa ka ba? Mukha ba kaming nagpapatawa? Sino naman kasing maniniwala sa inyo? Gawa-gawa nyo lang yan. Kasama namin si Aling Luming kagabi. 3 kaming hinabol ng aswang. Kaya paano mo masasabing gawa-gawa lang namin? At isa pa, hindi mo ba nabalitaan ang nangyari sa anak ni Marta? Inaswang kaya namatay. Come on, Ravenna. Hindi inaswang yung bata. Kinagat yun ng ahas. O kaya nakamamatay na insekto. Huwag nyo nga pinaglololoko ang mga sarili nyo. Teka nga. Nasaan ka nga pala kagabi? Narito sa boarding house. Bakit? Narito ka talaga? Bakit hindi mo man lang kami pinagbuksan ng pintuan kagabi? Tulog na ako. Tulog ka na? Imposible naman yata yun. Sa lakas ng ingay at kalampag namin sa pintuan kagabi, imposibleng hindi ka magising. At ang iingay ng mga kapitbahay. Bakit nyo ba inililipat sa akin ng topic? Anong gusto yung palabasin, ha? Wala naman. Nakakapagtaka lang kasi. Ewan ko sa inyo. Diyan na nga kayo. Duda talaga ako sa babaeng yan. Tingnan mo. Kakaiba ang kilos niya. Tapos parang umiiwas na ewan. Oo nga eh. Parang biglang nag-iba ang aura niya nang tanungin natin siya kung nasan siya kagabi. Florin, alis na ako ha. Si Khalid yun ah. Teka, silipin natin sa pinto. Bilis! Ha? Bakit? Basta, bilisan mo. Ay, tingnan mo Ravenna. May dala siyang itim na garbage bag. At may kulay pulang bahid sa damit niya. Anong laman ng garbage bag na yan?
Bakit may kulay pulang bahid sa damit niya? Masama ang magbintang. Pero iba talaga ang kutob ko. Iba ang kutob ko sa dalawang ito. Ako rin. Hindi kaya sila ang aswang? Yun ang aalamin natin, Lalay. Hindi mapakali si Lalay at Ravenna dahil sa kanilang nakitang kakaibang kilos ni Khaled at ni Floren. Samantala, patuloy pa rin ang kaso ng pagsalakay ng mga aswang sa kanilang lugar. Kaya naman, nakaisip si Lalay ng paraan upang mahuli kung sino nga ba talaga ang aswang. Anong sabi mo, Lalay? Ayon sa research ko, ang aswang takot sa bawang, kalamansi, mga binditadong bagay. Anong balak mong gawin natin ngayon? Bibigyan ko ng pagkain si Florin na may maraming bawang. Paano mo naman gagawin yun? Hindi naman natin kasundo yun eh. Isa pa, makikita niya kaagad ang bawang sa pagkain na ibibigay mo. Madali lang naman yun eh. Dudurugin ko yung bawang hanggang sa maging paste and texture. At syempre, hindi ako magbibigay ng pagkain, kundi si Aling Lomeng. Kailan mo naman isasagawa ang plano mo? Ano ka ba? Nakalimutan mo na birthday ni Aling Lomeng sa Makalawa? Kunyari, mag-aambag tayo ng pagkain pero sasabihan ko si Aling Lomeng na ang putahing iluluto ko ay special niyang ibibigay kay Floren. Sige. Mukhang maganda naman yung plano mo. Pero, kailangan mo munang alamin kung ano ang paboritong pagkain ni Florin para talagang matakam siya sa pagkain. Ang talino mo talaga, Ravenna. Sige, ipapatanong ko kay Aling Lomeng. Tahimik na tumango si Ravenna sa kanyang pinsan. Sa isip niya, maganda nga ang naisip nitong plano. Pero may kung anong kaba pa rin sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Pagsapit ng hapon, nagpasya siyang lumabas ng boarding house upang magtungo sa tindahan. Pinili niyang umalis habang may araw pa. Ayaw niyang abutan ng dilim sa daan. Isa pa, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang nangyari noong gabing sinalakay sila ng aswang. Habang naglalakad siya sa makitid na eskinita, tanging tunog ng sariling yabag ang kanyang maririnig. Ngunit ilang hakbang pa lamang, biglang may kumusyon sa kanyang unahan. Ano? Tumayo ka dyan! Akala nyo hindi ko kayo gagantihan? Sa ginawa nyo sa akin, ha? Basagulera talagang babaeng to. Nakikipagbugbugan na naman siya kila Franco. Magpasalamat siya at mukhang lango sa alak ang mga lalaking yun. Hindi na kayo tatayo dyan, ha? Tayo sabi! Labanan nyo ako! Ay, nako. Hindi na lang ako tutuloy sa tindahan. Wala ako sa mood makipagsagutan sa babaeng yun ngayon. Ate Ravenna! Ay, kabayo! Ay, Coco! Ano ka ba naman? Ginulat mo naman ako! Sorry po. Nakita kasi kitang nakatayo lang dito. Kasi, Pinapanood mo pala si Ate Florin. Alam mo, palaging nakikipagsuntukan yan si Ate Florin dito. Talaga? Bakit naman? Binabastos ba siya nila, Franco? Noong una, oo. Pero kalaunan, hindi na siya pinapansin pero siya itong naghahamon ng bugbugan. Ibang klase din pala siya, no? Ate, may ipapabili ka ba sa tindahan? Gusto mo akong bumili? Nako, wag na. Nakakahiya sa'yo eh. Ayos lang po. Ano po bang ipapabili mo? Sigurado ka? Whisper sana. Whisper? Oo, yung with wings. May wings ang whisper? Sabi ko naman sa'yo eh, wag na nga lang. Ayos lang po ate. Sasabihin ko na lang sa tindera, whisper with wings. Hindi alam ni Ravenna kung matatawa ba siya sa kainosentihan ni Coco. Pero dahil sa pagpupumilit nito na siya na raw ang bibili, ay pumayag na rin siya. Pagkatapos,
Nagmamadali siyang umalis habang hindi pa siya nakikita ni Florin na noong mga sandaling yun ay patuloy pa rin sa pakikipagbugbugan sa mga tambay. Ilang oras lamang ang lumipas nang dumating si Coco. Nakasimangot matapos mapagtanto kung ano ang ipinabili sa kanya. Kaagad din naman itong umalis at sakto namang kararating lang din ni Lalay galing sa kung saan. Saan ka ba galing na bakla ka? Galing ako sa bahay nila Mia. Alam mo ba, mayroon na naman daw pinatay yung aswang. Ha? Sino? Kailan lang pinatay? Kaninang madaling araw daw. Pauwi na daw galing sa inuman si Harley. Tapos, mukhang doon tinambangan ng aswang. Ganun ba? Oh, bakit? Kanina kasi, nakita ko si Florin. Nakikipagbugbugan sa kanto. Basagulera talagang babaeng yon. Wala nang pinipili, mapaaraw man o gabi. Lalay, naisip ko lang kung sakaling aswang nga siya, bakit kailangan niya pang makipagbugbugan sa kanila? Kila Franco. Kung pwede niya namang aswangin na lang sila, di ba? Ravenna, ginawa niya na nga, di ba? Pinatay niya na si Harley. Pero hindi naman kasama sa grupo ni Franco si Harley. Hindi nga, kagrupo niya sila Bruno. Teka nga, Bakit? hindi kaya sinusubukan ka na naman i-frame up ni Florin? Anong ibig mong sabihin? Di ba nga, palagi mong kaaway ang grupo ni Bruno? Kung yan ang balak niya, subukan niya lang talaga. Hindi ako magpapatalo sa kanya. Lalo na kung mapatunayan nating siya talaga ang aswang. Tama. Bukas na ang kaarawan ni Aling Lomeng. Kaya naman, maghahanda na ako ng putahe para sa babaeng yon. Nalaman mo na ba ang paborito niyang pagkain? Oo. Cocido Madrileño. Talaga naman no. Spanish ba siya? Ewan ko, pero mukhang hybrid naman si Ateng, kaya hayaan mo na ako na ang bahala. Mag-iingat ka lang ah. Baka mamaya malaman niyang plano mo, Lalay. Bago niya pa man malaman, nahuli na natin siya. Desidido si Lalay na isagawa ang kanyang plano. Gustong-gusto niya talagang mahuli si Florin na ito nga ang aswang namiminsala sa kanilang lugar. Kaya naman, wala siyang inaksayang pagkakataon. Namili kaagad siya ng mga ingredients para sa paboritong pagkain ni Florin. Kinabukasan, habang abala si Luming, nilapitan siya ni Lalay. Aling Lomeng, happy birthday po. Ay nako, maraming salamat sa pagbati mo, Lalay. Heto nga po pala ang niluto ko para sa iyo. Nilasing po yan na hipon at ito naman po ang regalo sa inyo ni Ravenna. Natutulog pa ho kasi siya. Alam niyo na, nakipag-video call sa mga magulang niya kagabi. Kayo talaga magpinsan, oo. Pero maraming salamat. Mamaya bumaba kayo rito sa kusina at may konting salo-salo. Ayoko na nga sana dahil natatakot ako. Baka atakihin na naman tayo ng aswang. Huwag po kayong mag-alala, Aling Lomeng. Mahuhuli na po natin ang aswang na yon. Ay sana nga, Lalay. Siya nga po pala, Aling Lomeng. Ito po, isang tray ng pagkain. Ibigay niyo po ito kay Florin. Ha? Ay bakit ako ang magbibigay? Sige na po, baka kasi hindi niya tanggapin kung ako ang mag-aabot. Alam niyo naman po, di ba? Mainit ang dugo niya sa amin ni Ravenna. O ano bang putahe ito? Yung pong sinabi niyo na paborito niya. O isa sige, kakatukin ko siya sa kwarto niya at ibibigay ko ito sa kanya. Salamat po, Aling Lomeng. Nakangiting bumalik ng kwarto si Lalay dahil nagtagumpay siya sa kanyang balak. Kaagad naman itong napansin ni Ravenna. Kaya kaagad niyang tinanong ang kanyang pinsan kung anong nangyari sa pakiusap niya kay Aling Luming hingil sa pagbibigay ng pagkain kay Florin. Mabuti naman at pumayag si Aling Lumeng. Oo. At sigurado ako ngayon na kinakain na ni Florin ang pagkain na ipinabibigay ko.
malalaman na natin kung aswang nga ba talaga ang Bruhildang yon. Pero, totoo kaya talaga ang sabi-sabi na takot ang aswang sa bawang? Oo, no? Kasabihan yun ng mga matatanda. Tulong! Tulungan niyo ko! Si Khaled yun ah! Lalay, baka umepekto na yung bawang kay Florin. Baka nga. Naku, halika na Ravenna. Lumabas tayo. Tingnan natin kung anong nangyari sa aswang na si Florin. Sige, tayo na. Kaagad na tumakbo palabas ng silid si Lalay at Ravenna. Nagkagulo naman ang ibang boarders. Pati na rin si Aling Luming na abala sa kanyang pagluluto sa kusina ay nataranta rin at tumakbo patungo sa silid ni Khaled at Florin. Doon ay natagpuan nilang nakadapa si Florin sa sahig habang nanginginig at pilit namang inaalalayan ni Khaled na noon ay baka sa mukhang matinding pag-aalala. Sa gilid ng dalaga, naroon ang nagkalat na pagkaing iniluto ni Lalay na nilagyan niya ng napakaraming dinurog na bawang. Kaagad silang nagkatinginan ni Ravenna at parehong iniisip na sanhi kung bakit nagkaganon si Florin. Nihihirapan akong uminga. Tulungan niyo kami. Tumawag kayo ng masasakyan at dadalhin ko si Florin sa ospital. Bakit mo siya dadalhin sa ospital? Aswang yan! Anong sinasabi mo, Lalay? Tulong! Oo nga, Lalay. Anong sinasabi mo? Totoo po ang sinasabi ni Lalay. Aswang yan si Florin. Siya ang aswang. Walang katotohanan ng mga sinasabi niyo. Nagkaganito ng laman siya nang kinain niyang pagkain bigay mo. Aling Lomeng. Ano? Ay, hindi ako nagluto ng pagkain. Si Lalay. Ipinaabot niya lang sa akin yon. Ano? Tulong! Lalay, anong nilagay mo sa pagkain? Sumagot ka! Nilagyan ko lang ng maraming bawang dahil gusto naming hulihin na si Florin ang aswang. Nilagyan mo ng bawang? Tumabi ka riyan! Tabi! Sandali! Saan mo dadalhin ang aswang na yan? Khaled, aswang ang babaeng yan. Siya ang namiminsala dito sa lugar natin. Ibalik mo siya rito! Ngunit kahit anong tawag nila, ay hindi sila pinakinggan ni Khaled. Kargang lupaypay ng si Florin. Pumara ito ng tricycle. Naiwan silang walang imik. Pagkatapos ay binasag ni Aling Luming ang katahimikan at sinabihan silang gusto silang makausap na magpinsan. Kaagad naman silang sumunod kay Aling Luming. Ano ba talagang nangyari, Lalay? Bakit humantong sa ganon? Ipaliwanag mo nga sa akin. Ganito po kasi yung Aling Lomeng. Yung binigay kong pagkain kay Florin, nilagyan ko ng maraming durog na bawang para malaman natin kung siya ba talaga ang aswang. Ano? Ay kung ganon, pinagdududahan niyo talaga si Florin na aswang. Ha, ganon ba yon, Ravenna? Yun na po yung hinala namin. At sa nangyari po sa kanya kanina, mukhang tama nga po ang hinala namin. Ay sus Maria Josep, kung si Florin nga ang aswang, mabuti naman at napuksa na siya. Ay, si Khaled, bumalik na siya. Khaled, saan mo dinalang aswang na si Florin? Hindi siya aswang. Alam mo ba, namuntik nang mamatay si Florin dahil sa ginawa mo, Lalay. Nangyari yon dahil nga aswang siya at ayaw ng aswang sa bawang. Allergic si Florin sa bawang. Muntik niya nang ikamatay yon. At para sabihin ko sa'yo, hindi siya aswang. Kilala ko siya, mula college pa lang kami. At hindi siya aswang. Allergic siya sa bawang? Ang rare naman ang condition niya. Oo. Rare talaga. Pero hindi ibig sabihin nun, pagbibintangan nyo na siyang aswang. Lalo ka na, Ravenna. Anong ibig mong sabihin? Si Florin na lang kausapin mo kapag nagising siya. Teka nga, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Hindi aswang si Florin. Eh kung ganon, sinong aswang na gumagambala dito sa atin?
Hindi ko rin po alam kung sino man ang aswang na yan. Nasisiguro kong hindi si Florin yun. Pero nakita namin isang beses, palabas ng kwarto nyo, may dala kang itim na trash bag at may dugo ang damit mo. Ketchup yun, hindi dugo. Naglilinis ako ng kwarto namin. Saktong natapunan ako ng ketchup sa damit ko. Nagkatinginan na lamang silang tatlo habang sinusundan ng tingin si Khaled. Papasok sa silid nila ni Florin. Paglabas nitong muli, may bitbit na siyang duffel bag na sa hinala nila ay mga gamit ni Florin. Tiningnan na muna sila ni Khaled bago sinabi kung saang kwarto naroroon si Florin. Sakaling balak nila itong dalawin. Naging tahimik ang araw na yun para sa kanila. Ngunit kinabukasan, dala ng konsensya, pinuntahan ni Lalay at Ravenna si Florin sa ospital. Pagkarating nila roon, kaagad silang binigyan ng privacy ni Khaled upang makapag-usap silang tatlo. Anong ginagawa niyo dito? Florin, alam kong mali ang ginawa ko. Gusto ko sanang humingi ng sorry sa iyo. Muntik ko nang ikamatay ang ginawa mo, Lalay. Florin, ako rin, sorry din ha. Alam kong hindi tayo magkasundo pero mali yung ginawa namin ni Lalay. Hindi ko naman kayo masisi kung pinagdududahan niyo ako. Ako lang naman kasi ang bagong dayo dito sa lugar ninyo. Pero kung hindi ka talaga aswang, bakit may kakaibang kilos ka? Gaya ng palagi kang umaalis tuwing gabi. Panggabi ang trabaho ko sa club. Sa club ka nagtatrabaho? Pumapayag si Khaled? Hindi ako nagpapatable sa customer. Isa pa, hindi ako katulad mo, Ravenna, na kumpleto ang pamilya. Anong ibig mong sabihin? Ang swerte mo, Ravenna, dahil may tatay ka. Hindi kita maintindihan, Florin. Paano naman napasok ang pamilya ko dito? Wala ka bang nararamdaman na lukso ng dugo? Hoy, anong sinasabi mo dyan? Kapatid kita, Ravenna. Magkapatid tayo sa ama. Ano? Hindi. Paano nangyari yun? Nag-iisang anak lang ako. At halos kasing edad lang kita. Yun ang akala mo. Sabay tayong ipinagbuntis ng mga nanay natin. Pero mas pinili ng tatay mo na pakasalan ng nanay mo. Dahil ayaw ng pamilya ng tatay mo sa nanay ko. Dahil nagtatrabaho siya sa club. Oh my God! Kung ganon, pinsan din kita. At muntik na kitang mapatay. Hindi totoo to. Totoo, Ravenna. Matagal namin kayong hinanap. Lalo na nung magkasakit si mama ng cancer. At nang namatay siya, at nalaman ko kung nasan ka, kaagad ako nagpasama kay Khaled. Nang makita kita, masaya ako. Baala ko sana magpakilala sa iyo bilang kapatid mo. Pero nilamon ako ng inggit nang makita ko ang kalagayan mo. Maganda, maayos, may kumpletong pamilya. Samantalang ako, binubugbog at minomolestya ng padrasto ko noon. Sa isip ko, sana ako rin katulad mo kung hindi ako iniwan ng walang kwentang tatay ko. Kaya lahat ng galit ko, sa'yo ko ibinuhos. Kung totoo man na kapatid kita, patawarin mo ko. Hindi ko alam. Wala akong alam. Ang buong akala ko, nag-iisang anak lang ako. Patawarin mo ko. Ako rin. Kung totoong pinsan nga kita, patawarin mo rin ako, Florin. Huwag ka mag-alala. Kahit may kapangitan ng ugali mo, tatanggapin kitang druha ka. Mukhang paiyak na kayo eh. Ang papangit nyo. Masama pa rin ang loob ko sa tatay natin. Dahil sa kanya, nasira ang buhay ko. Nasa na yung stepfather mo? Sa awa ng Diyos, patay na ang hayop na yon. Sinaksak ng kung sinong kriminal. Mabuti nga sa kanya. Tatawagan ko si Papa.
itatanong ko ang tungkol dito. Gusto kong malaman kung totoo nga ang lahat ng ito. Hindi ko naman kayo pinipilit na paniwalaan niyo ko. Basta para sa akin ngayon, maluwag na ang dibdib ko. Dahil nasabi ko na sa inyo kung anong gusto kong sabihin sa iyo, Ravenna. Hindi makapaniwala si Ravenna dahil sa kanyang nalaman. Maging si Lalay ay ganoon din. Buong akala niya ay perpekto ang kanyang pamilya. Kaya naman, pagka-uwi nila sa kanilang boarding house, kaagad niyang tinawagan ng kanyang mga magulang upang itanong kung totoo nga ba ang kanyang nalaman. Doon niya nakumpirmang totoo ngang meron siyang kapatid sa labas. Naluha na lamang si Ravenna dahil sa revelasyon na iyon. Ngunit naisip niya rin na napakarami ng pinagdaanan ng kanyang kapatid. Kaya ng araw na makalabas ito ng ospital, kaagad niya itong pinuntahan sa silid nito. Dinalhan kita ng pagkain. Huwag ka mag-alala, walang bawang to. Salamat. Tinawagan ko nga pala si Papa at sinabi niya sa akin ang totoo. Pasensya ka na ha. Wala talaga akong alam na may kapatid pala ako. At sorry din sa ginawa ni Lalay. Gusto lang talaga naming mahuli kung sino man ang aswang na yun eh. Una sa lahat, hindi ako aswang. May allergy lang talaga ako sa bawang. Bata pa lang ako. Kaya nga ingat na ingat ako makikain ng kung ano-anong pagkain na may bawang. Ay, sorry talaga sa lahat, Florine. Kanina ka pa sorry ng sorry. Ako rin naman may kasalanan sa'yo. Ang sama ng ugaling ipinakita ko sa inyo. Nagawa mo lang naman yun dahil sa galit mo. Oo. Sa'yo ko ibinuhos ang inis at ang inggit ko. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, tanggap na kita bilang kapatid ko. At magsisimula tayong muli. Masaya ako na tanggap mo ko. Akala ko noon, katulad ng mga napapanood ko sa TV, hindi tanggap ang mga kapatid nila sa labas. Ano ka ba? Wala naman tayo sa pelikula. Pero may iba ako. Kailangan mahuli na natin ang aswang niyan. Dahil sa kanya, muntik na ako mamatay eh. Alam mo, tama. Dapat mahuli na ang aswang. Ang dami niya nang napipinsalang mga tao. Kagabi lang, may biktima na naman daw ang aswang na yan. Talaga? Kulang hiya talaga. Bumalik lang ang lakas ko. Tutulong ako sa inyo sa paghahanap at sa paghuli sa aswang na yan. Nang araw na yun, naging maayos ang pag-uusap ng magkapatid at naging magaan na rin ang kanilang pagsasamahan sa loob ng boarding house. Maging si Aling Luming ay nabigla sa revelasyon na yun. Ngunit hindi may pagkakaila na naging sobrang protective si Florina kay Ravenna, lalo na pagdating sa mga tambay sa labas. Dalawa na silang nakikipagbasag ulo sa mga ito. Samantala, isang araw, sa tahimik na hapon, nagulantang ang lahat nang matagpo ang may bangkay sa likod ng kanilang boarding house. Sus Mayusep, sino nagtapo ng bangkay dito sa likod ng boarding house natin? Walang lamang loob at saita rin ang dugo. Nakakaalarma na ito. Hindi na lang mga patay na hayop ang itinatapon dito sa boarding house natin, kung hindi pati bangkay na biktima ng aswang. Kailangan mahuli na po kung sino man ang aswang na yun, Aling Luming. Hindi na biro tong nangyayaring ito. Oo nga po. Ano pong sabi ng mga pulis? Ay, mag-iimbestiga pa raw sila. Alam mo naman ang mga yon. Hindi naniniwala yon. Lalo na't aswang ang sinasabi. Sasabihin nun, adik kang may gawa. Hindi pa ba sapat ang mga yan? Nawawala ang mga lamang loob ng bangkay, pati na rin ang dugo. Pwede nilang sabihin na Human Organ Trade Syndicate ang may gawa. Abay, hindi na tama ito. Hindi na ako papayag na palaging ganito na lamang. Matapos kunin ng mga pulis ang bangkay, kinuhaan nila ng pahayag ang mga nakasaksi. Halos pareho lamang ang kanilang mga sagot. Nag-aalboroto na si Aling Luming dahil sa takot at sa pangamba na baka isa sa kanila ang susunod na biktima ng aswang. Ngunit hindi kaagad naniwala ang mga pulis. Sinabi nila na marahil ay kasapi ng sindikato ang may kagagawan ng krimen.
Kaya naman kinagabihan, isinara nilang lahat ng dapat isarado sa boarding house at naglagay ng asin sa paligid. Palasak na pananggalang sa takot na baka sugurin sila ng aswang. Siguraduhin ninyong nakasarado maigi ang inyong mga bintana. Huwag niyong hahayaan na may awang niya ng konti. Opo, Aling Lomeng. Sinigurado na ho namin. Ay nako, subukan lang talaga ng aswang na yan at hindi siya sasantuhin itong itak ko. Mabuti nang sigurado tayo. Ako rin, naglagay na rin ako ng maraming asin sa kwarto ko. Huwag kang maglalagay ng bawang. Baka mamaya kung ano na naman ang mangyari sa'yo. Tama, pinsan. Nako, mahirap ang pumunta sa ospital ngayon. Umuulan at mukhang magla-landfall na yung bagyo. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang ako. Kasama ko naman si Khaled. Ay, sige na. Magsipasok na kayo sa mga kwarto ninyo. Kapag may narinig kayong kakaiba, huwag kayong mag-aatubiling sumigaw o humingi ng tulong. Opo, Aling Lumeng. Tayo na, Lalay. Pumasok na tayo sa kwarto. Sige, tayo na. Ay, sandali lang. Pupuntahan ko lang si Coco. Abay, kawawa naman ang batang yon. Mukhang natakot kanina. Sige po, Aling Lomeng. Kaagad silang nagsipasok sa kani-kanilang mga silid. Dala ng takot na baka anumang oras ay salakayin sila ng kinatatakutan nilang aswang. Nagdasal sina Lalay at Ravenna. Natatakot man, pinilit pa rin nilang tatagan ang kanilang loob. Ngunit lumipas ang gabi, sa awa ng Diyos, wala silang naramdaman na kahit na ano. Thank you, Lord. At hindi tayo sinugod ng aswang. Sobra talaga ang takot ko kagabi. Ako din kinakabahan. Mabuti na lang at tahimik tayo kagabi. Kahit mga kapitbahay, wala akong narinig na kahit anong kumusyon. Hindi kami nakatulog ng mabuti ni Khaled kagabi eh. Oo. Napaka-nervyosa kasi itong si Florin eh. Ay nako, mahilig ka makipagbasag ulo, Florin ah. Pero matatakutin ka rin pala. Siyempre naman oh, nagagawa ko lang namang makipagbasag ulo. Dahil doon ko na ilalabas yung galit ko noon at yung sama ng loob ko. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Siya nga pala. Nakita niyo ba si Aling Lumeng? Ganitong oras dapat gising na siya at umiinom ng kape niya. Oo nga. Bakit hindi ko siya napansin? Baka namalengke lang. Sa bagay, mahilig mamalengke yun eh. Lalo na kapag ganitong Biyernes. Pero hindi naman nakapadlock ang kwarto niya. Ay, true. Palagi niya ngang pinapadlock yan kapag umaalis siya. Gusto niyo ba buksan natin or katukin natin? Katukin na lang siguro. Huwag na nating buksan. Kaagad nilang kinatok ang silid ni Aling Lumeng. Ngunit nakailang katok na sila ay wala pa ring tugon mula rito. Nagmapagod sa kakakatok, inisip na lamang nilang marahil ay pumunta ito sa palengke, lalo na't araw yon ng Biyernes. Kaya naman, nagkanya-kanya na sila ng lakad. Si Lalay at Ravenna pumasok na sa klase. Samantalang sina Khaled at Florina ay hindi nila alam kung saan nagtungo at hindi na rin nila tinanong pa. Hapon na nang dumating sila sa boarding house, pareho silang pagod ni Lalay. Lumipas ang gabi nang hindi pa rin nila napapansin kung nakabalik na nga ba si Aling Lumeng. Aling Lumeng? Aling Lumeng? Wala pa rin ba si Aling Lomeng? Wala eh. Kanina ko pa nga kinakatok tong kwarto niya. Ano kaya kung buksan na lang natin para malaman natin? Sige, bubuksan ko na. First time kong gagawin to ang pagpasok sa kwartong hindi naman sa akin. Concern lang naman tayo, kaya natin gagawin to. Kaya sige na, buksan mo na yan. Aling Lumeng? Narito ka ba sa loob? Ay, anong amoy yan? Parang ang lansya ng amoy. Oo nga, no? Ang lansa? Ay,
Ano itong naapakan ko? Kulay pulang likido. Diyos ko! Lalay! Dugo yan ah! Bakit may dugo dito? Saan ang gagaling to? Ay! Bakit, Lalay? Sa itaas, si Ravenna! Tingnan mo! Oh, Diyos ko! Si Aling Lumeng nakabitin sa kisame at wakwakang tiyan at patay na! Ay! Tulong! Tulungan niyo kami! Saling Lomeng! Lalay, ano nangyayari? Floren, tumawag ka na sa klolo! Si Aling Lomeng, pinatay! Ang aswang! Siya ang may gawa nito! Pinatay niya si Aling Lumeng! Tatawag ako ng barangay. Lumabas na kayo ng silid ni Aling Lumeng. Nataranta sila at sa kalaunan, pare-pareho silang nawala ng imik. Hindi nila akalaing sasapitin yon ng butihing landlady nila. Akala nila ay nakaligtas silang lahat sa kamay ng aswang. Pero nagkamali sila. Nang araw na yon, dinala sa morgue ang bangkay ni Aling Lumeng. Naiwan sila sa boarding house habang hinihintay ang pagdating ng mga kamag-anak ni Lumeng upang ayusin ang burol. Kinagabihan, isang anak lamang ni Lumeng ang dumating dahil ang iba ay nasa malalayong lugar nakatira. Pare-pareho silang nakaupo sa biranda habang dinadamang malamig ngunit malungkot na simoy ng hangin. Sa tingin niyo, sino nga talaga ang aswang? At paano niyang napatay si Aling Lumeng nang hindi man lang natin naririnig na sumigaw o humingi man lang ng tulong? Nilagyan natin ng pangontrang paligid ng boarding house upang hindi tayo mapasok ng aswang, hindi ba? Ibig sabihin, hindi galing sa labas ang aswang? Anong ibig mong sabihin, Ravenna? Wala sa labas ang aswang, Lalay. Kundi nasa loob mismo nitong boarding house natin. Ano? May punto si Ravenna. Narito sa loob ng boarding house ang aswang. Baka isa sa mga ka-boardmate lang natin. Ang tanong, sino? Sino-sino lang ba ang mga boarders ang narito nung nakaraang gabi bukod sa atin? Sa pagkakaalam ko, si Matet at ang asawa niyang si Marlo at si Coco, yung binatilyo at si Arnel at Bea. Kung ganon, marahil isa sa kanila ang aswang. Si Arnel at si Bea, madalas silang hindi lumalabas ng kwarto nila. Minsan ko nga lang silang makasabay sa kusina. Si Matet naman palaging umaalis, tapos si Marlo palaging lasing. Imposible namang si Coco. Palaging babad sa computer yung bata eh. Kung ganon, sino nga? Yun ang aalamin natin. Dahil sigurado ako, lalabas at susugod na naman ang aswang kapag hindi natin mahuli kaagad. Paano natin mahuhuli ang aswang? Oo nga, Khalid. Paano natin huhulihin ang aswang? Papasukin natin ang mga silid ng mga kaboardmate natin na narito nung nakaraang gabi. Nababaliw ka na ba? Paano natin gagawin yun? Nakalak ang mga kwarto nila. Magaling ako magbukas ng lock gamit ang hairpin at kahit anong matulis na bagay. Totoo yan. Magaling si Khaled dyan. O sige, pero kailangan nating mag-ingat. Baka mahuli tayo. Kung ganon, simulan na natin habang wala pa sila. Sa pagkakaalam ko, dumarating sila ng mga bandang madaling araw. Kung ganon, tayo na. Katulad ng napag-usapan nilang apat, sinimulan nilang pasukin ang mga kwarto ng mga kaboardmate nilang naroon ng gabing sumalakay ang aswang at pinatay si Lumeng. Pero wala naman silang nakitang kakaiba sa mga yon. At nagtungo sila sa sala na muli silang nag-usap-usap na apat. Paano ngayon yan? Wala namang kakaiba sa mga kwarto nila. Oo nga. May mga rosary pa nga at Bible eh. Isang kwarto na lang ang hindi natin napapasok. Ang kwarto ni Coco. Kailangan pa ba nating pasukin ang kwarto ng batang yon? Oo.
Kailangan. Dahil narito rin siya ng gabing yon. At naalala nyo, sinabi na Aling Lomeng na pupuntahan niya si Coco para tingnan kung maayos lang to. Oo, naalala ko nang sinabi niya nga yun. Pero, imposible namang may kinalaman si Coco. Binatilyo lang siya. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Puntahan na natin ang kwarto ni Coco habang wala pang mga tao na nakikipaglamay. Sige, tayo na. Bilisan lang natin. Kinakabahan ako sa ginagawa natin to. Kailangan gawin natin to, Florin. Para matapos na ang mga kababalaghang nangyayari dito. Gaya ng kanilang napag-usapan, umakyat sila sa ikatlong palapag ng paupahan ni Aling Luming. Doon kasi nananatili ang binatilyong si Coco. Mas malaki ang kwartong yun dahil wala naman talagang balak paupahan yun ni Aling Luming. Ngunit dahil nakilala niya ang mga magulang ni Coco, pumayag siyang upahan ito ng binatilyo. Pagkarating nilang apat doon, kaagad na kinalikot ni Khalid ang lock ng pinto at agad naman itong bumukas. Bumungad sa kanila ang makalat at madilim na silid. Habang naglalakad papasok, hindi sinasadyang may natabig si Lalay at dumagong-dungang tunog ng pagkabasag nun dahil sa lakas ng pagkabagsak. Ano yun? May natabig ako. Ang lakas ng tunog at ng pagkabasag. Sandali. Bubuksan ko ang ilaw. Ayan. Ano yan? Isang basag na tapayan? At sa loob, may parang isang kambing? Hindi kambing yan, Ravenna. Kundi Ano, Khaled? kundi isang sigbin. Ha? Sigbin? Pero paano nagkaroon ng sigbin dito? Diba? Yan yung nangangain ng mga babies? Si Coco. Si Coco ang nagmamay-ari ng sigbin na yan. At ngayon, ay namatay dahil nabasag ang tirahan nitong tapayan. Ibig sabihin, si Coco ang aswang? Hindi. Wala sa hinagap ko na siya ang aswang. Anong ginagawa niyo dito? At anong ginawa niyo sa alaga ko? Coco? Coco? Hindi namin sinasadya. Gusto lang naming malaman kung bakit ka may alagang sigbin. Oo nga, Coco. Makinig ka sa amin. Sino kayo? Upang pakinggan ko. Mga pakialamera kayo. Coco, mga ate at kuya mo kami, di ba? Mabait naman kami sa'yo. Pareho din kayo ni Aling Lomeng nang malaman niya ang totoo. Balak niyang ipagkalat ang katauhan ko. Kaya pinatay ko na lang siya at kinain ang lamang loob niya. Ha? Ikaw ang pumapatay sa mga tao dito sa lugar natin! Magbabayad kayo. Diyos ko, nag-iibang anyo niya. Nagiging isang mabalahibong hayop siya at may kulay pulang mga mata. Ay! Ano gagawin natin? Tapunan natin siya ng mga bawang at asin. Tumabi ka riyan, Florin! Para hindi ka tamaan ng bawang na isasaboy ko! Oo, hetong asin. Isasaboy ko na ito. Nasasaktan siya! Ito na ang pagkakataon natin! Tumakbo na tayo! Sige! Tayo na! Bilis! Takbo! Bilisan niyang magtakbo! Nariyan na siya! Hinahabol niya tayo! Bilis! Kailangan natin makababa rito. Lalapain ko kayong lahat. Isasabay ko kayo sa burol ni Aling Lomeng. Bilisan niyo! Bilis! Nandiyan na siya! Kelly! Humingon! Tayo na! Humingi na tayo ng tulong! Nariyan na talaga siya. Hindi niya tayo bubuhayin. Bilisan niyo! Sandali! Buksan ko yung pinto! Tulong! Tulungan niyo kami! Hinahabol kami ng aswang! Isasaboy ko ang asin na ito sa kinaroroohanan niya!
Tulungan nyo kami! Huli natin ang aswang! Narito siya sa loob ng boarding house! Tulong! Kaagad na pinalibutan ng mga taong boarding house ni Aling Luming at na-corner nga nila si Coco. Sa tulong ng mga residente, nahuli nila ang binatilyo. Ngunit hindi nila ito pinatay dahil dumating agad ang mga pulis. Kinuha nila si Coco at dinala sa DSWD. Hindi sila pinaniniwalaan ng mga pulis na aswang si Coco kahit napakaraming tao na ang nagpapatunay na isa nga itong aswang. Hindi pa rin naniniwala sa kanila ang DSWD, ang pulisya, maging ang doktor na sumuri sa binatilyo. Ayon sa doktor, matinding depresyon lang daw ang pinagdadaanan ni Coco, kaya kung ano-ano ang nagagawa nito. Hindi nila tayo pinaniwalaan na aswang si Coco, kahit marami na tayong nagpatunay. Talagang hindi sila maniniwala, lalo na mga doktor. Ayon sa nasagap kong balita, biktima pala si Coco ng pananakit ng mga kamag-anak niya. Balak na sana siyang kunin ng mga magulang niya patungo sa Canada ngayong taon. Wala na tayong magagawa. Nilagay nila sa rehabilitation center si Coco dahil pinaghihinalaan nilang nababaliw. Ang mahalaga ngayon, natigil na ang panggagambala ng aswang na si Coco. Nakakalungkot lang dahil marami din siyang naging biktima. Pero salamat pa rin sa Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan. Nakakalungkot lang dahil wala na si Aling Luming. Alam ko, kung nasan man si Aling Luming, gagabayan niya pa rin tayo. Group hug na lang tayo. Group hug? Oy, pinsan, pahiram naman itong boyfriend mo. Umbag, gusto mo? Matapos ang araw na nahuli si Coco, wala na silang naramdamang kakaiba o pag-atake ng aswang. Naging tahimik ng lugar, bagay na labis na ipinagpasalamat ng mga residente. Dahil wala na nga si Aling Luming, napagpasyahan ng kanyang mga anak na ibenta ang bahay ng kanilang ina. Sapagkat hindi naman sila roon mamamalagi, kaya napilitan silang apat na maghanap ng bagong mauupahan. Masaya sila sa bago nilang tinitirhan at 2 taon na lang ay makakapagtapos na sila ng kolehiyo. Tanggap na rin ng ina ni Ravina si Florina, bagay na labis namang nagpagaan sa loob ni Ravenna. Mga kasyado, hanggang dito na lamang ang kwento sa araw nito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik.